Pinagtanggol ng matapang na babae ang lalaking nakita niyang inaapi na nakasakay sa isang wheelchair. Hindi nga naglaon ay tuluyan silang nagkamabutihan ng loob. Pero talaga namang hindi niya inaasahan ang sekreto sa likod ng disabilidad ng lalaki. Isang umaga ay naglalakad si Loren sa sidewalk ng isang beach na paborito niyang puntahan, na kung saan ay ine-enjoy niya ang masarap na simoy ng hangin at ang hindi naman gaano kainit na sinag ng araw. Habang damang-dama niya ang paligid, ay bigla na lamang siyang nakarinig ng isang mainit na pag-aargumento sa kanyang harapan. Dahil sa nakaramdam siya ng kuryosidad at pag-aalala, ay mabilis niyang nilapitan ng komosyon at dito ay nakita niya ang isang galit na lalaki na inaalipusta ang isang lalaking nakasakay sa isang wheelchair. Pwede bang pag-usapan natin to ng maayos? Ang gusto ko lang naman ay umusog ka ng bahagya para makadaan ako sa ramp ng mga wheelchair. Saad ng lalaking nakasakay sa wheelchair, pero nagpatuloy pa rin ang lalaki na magalit sa kanya hanggang sa makita ng babaeng si Loren na napapahiya at nasasaktan na ang lalaking naka-wheelchair. Kaya naman hindi niya na ito matiis pa at hindi na nga siya nagdalawang isip pa na nilapitan ang lalaking galit na galit sa taong nakasakay sa wheelchair. Hoy, ikaw! Bakit ganyan ka trumato ng ibang tao? Anong problema mo? Hindi mo ba nakikita na kailangan mong umusog para magamit niya yung wheelchair niya? Kaya iusog mo na yung sasakyan mo at padaanin mo siya. Bilis! Saad ng babaeng si Loren at halata sa boses niya na hindi siya magpapatinag habang matalim ang pagtitig niya sa lalaki. Nagulat naman ang lalaki sa biglang naging pagsingit ni Loren sa kanilang komisyon. Napatingin siya sa babae at tila ba ay may binulong pa siya sa kanyang sarili bago tuluyang pumasok sa kanyang kotse at nag-drive papalayo. Malinaw na naiirita siya sa presensya ni Loren at napahiya rin sa parehang pagkakataon. At pagkatapos ay lumingon si Loren sa binatang nakaupo sa wheelchair. Okay ka lang ba? Tanong nito sa kanya. Oo, salamat sa pagtulong sa akin. Ako nga pala si Mason. Saad ng lalaki na mayroong napakalaking ngiti sa kanyang muka habang inalalatag ang kanyang kamay. Nagpakilala naman ng babae. Loren, nice to meet you. Saad ni Loren habang kinakamayan ang binata. Wala yun, ano ka ba? Napakasira ulo ng lalaking yun. Sinabi na nga sa sign na hindi siya pwedeng pumarada dito. At tapos tingin niya pa siya yung may karapatan na magreklamo. Napaka-stupido. Pero wala eh. Siguro ganun na lang talaga yung mga tao sa panahon natin ngayon. Nauubusan na ng simpatsya. Saad ni Loren sa lalaki. At nanghingi siya ng patawad dahil may mga tao na hindi malawak ang pangunawa. Lalo na sa mga taong tunay na nangangailangan. Ano ka ba? Wala yun, Loren. Maraming salamat sa naging tulong mo. Totoo naman na may mga tao talagang ganun pero tignan mo, nandito ka. Hindi naman nauubos yung mga mabubuting tao na katulad mo. Saad ng lalaki na mayroong malaking ngiti sa kanyang muka. Naantig si Loren sa pagngiti na ito ng lalaki. Kaya naman hindi niya napigilan ang kanyang sarili at natawa siya ng bahagya. Maya-maya pa ay inimbitahan niya na ang lalaking naka-wheelchair na si Mason para kumain ng ice cream kasama siya. At dito ay nagpatuloy ang kanilang pag-uusap na kung saan ay mabilis nilang napagtanto na marami pala silang pagkakapareha at interesado sila sa maraming mga bagay. Ang dalagang si Loren ay nasa 25 taong gulang na. Meron siyang kulay brown na mga mata, mahaba at wavy na mga buhok. Nagtatrabaho siya bilang isang nurse at talaga namang malaki ang puso niya para sa pagtulong ng mga tao. Ang kanyang pagiging mabuting nurse ay talaga namang malinaw na makikita sa hospital na pinagtatrabahuan niya, kung saan ay malaki nga ang tiwala at pagmamahal sa kanya ng kanyang mga katrabaho at maging ng kanyang mga pasyente. Bukod sa kanyang trabaho ay ine-enjoy niya rin ang magkaroon ng oras para sa kanyang pamilya at mga kaibigan, na kung saan ay pag may pagkakataon ay namamasyal sila sa kalikasan at nagpa-practice din ng yoga. Meron siyang sobrang close na grupo ng mga kaibigan na sinusuportahan siya at nagbabahagi ng parehang kagustuhan sa buhay katulad niya. O baka yun lamang ang inaakala niya. Meron din kasing malaking puso si Loren na handang laging tumulong sa sino mang nangangailangan.
Ang kanyang buhay ay punong-puno ng pagmamahal at kasiyahan, pero hanggang ngayon ay hindi niya pa rin nakikita ang tamang tao na gusto niyang makasama sa mga kasiyahan na ito. Minsan ay pinapangarap niya na makakakita siya ng isang partner na mamahalin at rerespetuhin siya ng buo. Isang lalaki na pwede siyang bumuo ng buhay na punong-puno ng pagmamahalan, pagkalinga at suporta sa isa't isa. At nang makilala niya nga ang lalaking si Mason noong araw na iyon sa beach, ay hindi niya lubos maisip na ang kanyang pangarap pala ay malapit ng magkatotoo. Simula kasi noon ay pamalagian ng nagkikita ang dalawa, na kung saan ay kung minsan sabay silang magkakape, pupunta sa sinehan at maglalakad papunta sa parke, na kung saan ang bawat mga pagkikita nila ay mas lalong lumalalim ang kanilang koneksyon. Hanggang sa kalaunan nga ay nahulog na sila sa isa't isa. Sa isang gabi na punong-puno ng bituin ng kalangitan, habang nakatuyo sila sa dalampasigan at pinapakaramdaman ang malamig na ihip ng hangin na dulot ng malalaking alon, at merong mga buhangin pa ang kanilang mga kamay, ay tinanong ni Lauren si Mason tungkol sa kanyang buhay bago niya ito makilala at kung paano ito naparalisa. Noong mga pagkakataon na ito ay nakakapagpalagayan na sila ng loob. Huminga ng malalim ang binata at nagsimulang ikwento ang kanyang istorya. Isa lang akong kaawa-awang bata at simula noong nangyari yung car accident, napunta na ako dito sa wheelchair. Araw-araw nahihirapan ako. Nagtatrabaho ako bilang isang administrative assistant at ginagawa ko lahat ng makakaya ko para mabayaran yung mga bills ko. Saad ng lalaki habang malayo ang tingin. Nagpatuloy pa siya sa kanyang pagsasalita na kung saan ay kinuwento ng lalaki ang lahat ng pang-aalipusta na kanyang naranasan at diskriminasyon sa tuwing tinitignan siya ng mga tao. Iniisip niya na limitado na lamang ang buhay niya sa upuan na iyon at lagi siyang natatakot na sabihin ito sa kahit na sino dahil lagi niyang iniisip na walang sino mang tao ang makakatanggap sa kanya. Sa mga pagkakataon na iyon ay kinuha ng babae ang kanyang kamay at nagsalita. Ang pinaka-importante naman ay kung gaano kang nakamamanghang isang lalaki. Napakabuti mo, matalino at bukod pa doon napakagwapo. Ang mga mata ni Lauren ay talaga namang kumikinang-kinang pa habang medyo nahihiya pa ito sa kanyang mga sinasabi. Pero totoo naman ang sinasabi ni Lauren. Gwapo naman talaga ang lalaking kanyang katabi na merong itim na mga buhok at pamatay na bughaw na mga mata. Ang ekspresyon din sa kanyang mukha ay laging may kombinasyon ng lakas at kaunting pagiging sensitibo. Bukod pa doon, ang kanyang ngiti ay talaga namang kayang magpaliwanag ng isang buong kwarto. Habang tinitidigan ng madiin ni Mason ang mga mata ng napakagandang babae, ay paunti-unti siyang lumapit dito at dahan-dahan niya itong hinalikan. Halos sumabog nga sa kasiyahan ang nurse nang gawin ito ng lalaki. At pagkatapos ay inamin na ni Mason ang nararamdaman niyang pagmamahal para kay Lauren. Lauren, mahal kita. At ni minsan ay hindi pa ako nakakakilala ng isang taong kasing espesyal mo. Nang dahil sa iyo, gusto kong maging mas mabuting tao araw-araw. Pag-amin pa nito. At sa mga pagkakataon na iyon, ang dalawang nagmamahala na ito ay talaga namang nakatadhana na magsama habang buhay. Simula noon ay tinanggap na nila na handa nilang harapin ang kahit na anong pagsubok na ibabato sa kanila ng buhay, na kung saan ay pinangako nila sa kanika nilang mga sarili na matututunan nilang lumago ng magkasama bilang isang magkasintahan. Sa paglipas pa ng mga buwan at sa pagpapatuloy ng kanilang relasyon, si Lauren at Mason ay nakasagupa nga ng napakaraming mga problema tungkol sa disabilidad ng lalaki. At sa kasamang palad, maraming mga tao ang hindi nakakaintindi sa lalim ng pagmamahalang binabahagi nila sa isa't isa, na kung saan ay napakaraming mga hindi karapat-dapat na komento ang binabato nila sa magkasintahan. Halimbawa na lamang dito ay sa isang dinner party kasama ang kanyang mga kaibigan, ay narinig ni Lauren ang isa sa kanyang mga kaibigan na may tonong ng aasar habang kinukutya siya at ang kanyang kasintahan. Lauren, nababaliw ka na ba? Nababaliw ka na no? Hindi mo ba naiisip? Yung boyfriend mo, hindi ka kayang alagaan yan pag nagpakasal kayo. Kaya, paano pa sa tingin mong mangyayari sa buhay mo niyan?
Pag-isipan mo ng mabuti yung mga desisyon mo sa buhay at kung ako sa'yo, sabi ko sa'yo, iiwan ko na yan. Magiging pabigat lang yan sa buhay mo. Ngunit, hindi naman basta-basta ang nagpapatinag ang nurse na si Loren at naging matigas ang kanyang sagot. Yung pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya ay hindi nakabase sa pisikal niyang anyo, okay? Ang importante dito ay masaya kami at magkasama. At walang makapagsasabi sa akin kung ano yung dapat kong gawin. At sa iba pang mga okasyon, habang naglalakad ang magkasintahan na ito palibot sa isang mall at habang tulak-tulak ni Loren ang wheelchair ng kasintahan niyang si Mason, maya-maya ay hinalikan niya ito nang bigla na lamang may isang estranghero ang lumapit sa kanila at nagsalita. Wow, pwede mo pala talaga landiin kahit walang silbing tao, no? Siguro sobrang desperado mo na sa pagmamahal kaya okay na sa'yo kahit lumpo. Tawa pa nito. Kitang-kita naman sa itsura ni Mason na sobra siyang nagulat sa komentong binato sa kanila. Pero sinigawan ni Loren ang estrangherong iyon at pinalayas sa kanyang harapan. Galit na galit ang babae at hindi niya na nga makontrol ang kanyang sarili. Para kasi sa mga taong nakapaligid sa kanya ay wala siyang kaalam-alam kung gaano kahirap ang pagkakaroon ng relasyon sa lalaking katulad ni Mason na kung sana'y wala na nga itong kapera-pera ay pabigat pa ito para sa kanya. Pero hindi lang pala natatapos doon ang mga pagsubok at paghihirap na mararanasan ng magkasintahang ito. Dahil kahit ang mga taong nagtatrabaho sa hospital kung saan pumapasok si Loren na dapat sana ay mas may simpatsya sa mga taong katulad ni Mason ay kabaliktaran ang kanilang nararamdaman. Iniisip nila na nababaliw na si Loren dahil para sa kanila ay hindi maiiwasan na si Loren ang kailangang kumayod sa kanilang relasyon para masuportahan niya ang kaawa-awang lalaki. Pero lagi naman niyang nilalabanan ang mga komentong iyon. Bakit ba ganyan kayo magsalita? Sa tingin niyo ba masusukat ng pera kung gaano kayaman yung isang tao? Hindi. Ang tunay na kayamanan ng tao ay ang kanilang karakter at pagmamahal. Diba? Kaya sinasabi ko sa inyo, yung boyfriend kong si Mason, mas mayaman pa siya kesa sa inyong lahat. Dahil sa mga nararanasang ito ni Loren ay talaga namang kaawa-awa ang kanyang kalagayan. Wala siyang kapayapaan na nakikita. Pero kahit na ganun, ay mahal na mahal niya pa rin ang kanyang kasintahan at handa niyang gawin ang lahat para dito. Isang gabi nga, habang malamig ang paligid, papunta ang magkasintahan sa sinema para manood ng isang nakakatakot na pelikula na matagal na nilang inaabangan. Naglalakad sila ng magkabilaan dahil ayaw ng lalaking si Mason na nakikita ng mga tao na tinutulok siya ni Loren para na rin maiwasan ang mga hindi karapat-dapat na komento tungkol sa kanila. Sa kanilang paglalakad ay nagtatawanan at masaya silang nag-uusap na talaga namang masasabi nating may sarili silang mundo. Ang koneksyon sa pagitan nilang dalawa ay obvious na obvious at kahit na sinong makakakita sa kanila ng magkasama ay masasabi talaga kung gaano kalalim ang pagmamahal na nararamdaman nila sa isa't isa. Alam mo love, narinig ko na napakagandang pelikula daw nun. Na-excite ako. Masayang wika ng babae habang kumikinang-kinang pa ang kanyang mga mata. Kaya nga at saka kung matatakot ka, pwedeng-pwede ka namang tumalon sa akin. Pabirong saad naman ng kanyang boyfriend habang masayang nakatitig sa babae. Nagpatuloy lamang sila sa kanilang pag-uusap tungkol sa pelikula at ang kanilang plano para sa gabing iyon habang naglalakad pa rin sila sa isang medyo madilim na kalsada. At nang malapit na nga sila sa isang crosswalk, ay parehas silang huminto para makasiguradong ligtas ng tumawid. Ngunit habang tumatawid sila sa kalsada, ay na-stuck ang wheelchair ni Mason sa isang parte ng kalsada na may crack at aspalto. Desperado niyang sinubukan na makaalis sa pagkaka-stuck na iyon pero hindi gumagalaw ang kanyang wheelchair. At nang mapansin nga ni Loren ang sitwasyong kinalalagyan ng kanyang kasintahan, ay mabilis niya itong nilapitan para tulungan. Okay sige, tutulungan kita. Tatanggalin natin yung wheelchair. Saad ng babae habang pinuposisyon ng kanyang sarili na itulak ang wheelchair ng kanyang buong lakas. Nang bigla na lamang, may lumitaw na isang sasakyan mula sa isang direksyon na hindi nila napansin. At doon ay nakita ng lalaking si Mason ang liwanag ng sasakyan at napasigaw. Mabilis niyang napagtanto kung gaano kadelikado ang sitwasyon na kanilang kinalalagyan. At hindi na nga nagdalawang isip pa ang babae. Agad niyang tinulak ang kanyang boyfriend papalayo
na nagdulot para matumbay ito sa kalsada. Ginawa niya ito para siya na lang ang masagasaan ng sasakyan na mabilis na umaandar papunta sa kanilang direksyon at buong makakaya na inapakan ng driver ang kanyang brake na nagdulot para magawa niya itong mapahinto sa tamang oras. At ang nasangga lamang ng sasakyan ay ang kamay ng babae na nagresulta para makaramdam siya ng kaunting sakit pero wala namang seryoso siyang pinsalang natamo. Pagkatapos ay umatras ang driver, sabay harurot papalayo na tinakasan ang pangyayari. "Loren, okay lang ba?" Pag-aalalang tanong ni Mason habang tinititigan ang kamay ng kanyang kasintahan na nakita niyang namumula at medyo namamaga. Sumagot naman ang babae na mayroong isang magaan na ngiti. "Oo love, okay lang naman ako. Parang daplis lang naman yung nangyari." Pero gulat na gulat pa rin ang lalaking si Mason at napagtanto niya kung ano nga ba ang kayang isugal ng babae para lamang protektahan siya. At doon ay naging malinaw sa kanya na mahal nga talaga siya ni Loren. Maya-maya pa ay tinitigan niya si Loren na punong-puno ng pagpapasalamat at admirasyon. At muli ay tinulungan siya ng babae na may alis ang na-stuck na wheelchair sa kalsada. Talaga namang wala ng duda na ang babaeng ito ay ang babae na para sa kanyang buhay. Kaya naman, napagdesisyonan niya na hindi na nga siya makapaghintay pa. Natanungin ng babae para sa isang kasal. At dito ay nagsimula na nga siyang magplano ng hindi makakalimutang proposal na punong-puno ng pagmamahal. At sa sumunod na mga araw ay tumingin siya ng mga perpektong lugar kung saan siya pwedeng mag-propose. Dinala niya ang babae sa isang hardin na punong-puno ng mga bulaklak at isang fountain na mayroong refleksyon ng nagliliwanag na mga bituin sa isang madilim na gabi. Talaga namang masasabi na isa yung magical at napakagandang lugar na kung saan ang kalikasan ay tila ba nagdiriwang din sa pagmamahal ng magkasintahan. Hinanda na nga ni Mason ang bawat mga detalye na punong-puno ng pagkalinga at pagmamahal. Pinuno niya ang hardin ng daan-daang mga kandila na nagpapaliwanag sa bawat mga puno at mahangin na daan sa lugar na iyon na bumubuo nga ng isang napakagandang atmosphere sa paligid. Kumuha na nga rin siya ng mga violinist para patugtugin ang kanyang paboritong musika. Nakakaramdam siya ng pinagsamang pagkabalisa at excitement habang pinapanood niya ang babae na naglalakad sa daanan papasok sa hardin. At nang makarating nga sila, ay sobrang namangha si Loren sa senaryong nakikita niya. Ano to? Hindi siya makapaniwala. Nagpalingali nga siya sa paligid habang sobrang nagagandahan sa mga kandila at bulaklak. Habang napupuno rin ng katamtamang tunog mula sa violin ang buong paligid. Ramdam na ramdam ng nurse ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Pero wala pa rin naman siyang idea kung ano ang mga susunod na mangyayari. Maya-maya pa, dinala siya ng kanyang boyfriend papunta sa isang fountain na kung saan ay dito niya hinanda ang isang maliit na picnic na merong champagne, strawberries at mga chocolate. Naupo sila at nag-usap. Tumatawa habang inaalala ang tungkol sa kanilang masasayang pagsasama simula noong una silang nagkita. At doon ay napagdesisyonan ni Mason na ito na ang tamang pagkakataon na mag-propose sa babae. Habang naupo sa kanyang upuan ay nilabas niya ang kanyang kamay kay Loren na agad namang napatayo. "Love, ikaw yung pinakamabuting babae na nakilala ko. Pinakita mo sa akin ang totoong kahalagahan ng pagmamahal at tinuruan mo ako na ang buhay ay mas mahalaga kapag binabahagi mo ito sa isang taong espesyal sa'yo. Hindi ko na nga ma-imagine pa ang buhay ko nang wala ka. Kaya Loren, will you marry me?" Napahawak ang babae sa kanyang mukha habang sinusubukan na pigilan ang kanyang mga luha na patuloy na umaagos sa kanyang pisngi. Ang lahat ng mga bagay nito ay ang mga bagay na pinapangarap lamang ng babae. Napatingin siya sa kanyang kasintahan na puno ng pagmamahal na may hawak ng isang maliit na box na mayroong engagement ring. At doon ay napagtanto niya kung gaano kasincere at espesyal ang pagkakataon na iyon. Ramdam na ramdam niya ang pinaghalo-halong mga emosyon at maya-maya pa ay sumagot na rin siya. "Yes love, yes, papakasalan kita." Napangiti si Mason. Gumaan ang loob niya habang nilalagay ang singsing sa daliri ng babae.
Nagyakapan sila at puno ng pagmamahal na naghalikan habang pinagdiriwang ang pagsisimula ng panibagong kabanata ng kanilang mga buhay. Noong araw na iyon ay umuwi si Loren na punong-puno ng kasiyahan ng kanyang puso. Hindi pa rin siya makapaniwala sa kung ano ang nangyari. Titignan niya ang singsing na nasa kanyang daliri at nakakaramdam nga siya ng hindi matinag na kasiyahan. Ang pagmamahal na nararamdaman niya para sa binatang si Mason ay talaga namang isang bagay na minsan sa buhay niya ay hindi niya pa naranasan. At ang posibilidad na guguguli niya ang natitirang araw ng mga buhay niya ng kasama ang lalaking ito ay nagdudulot para lalo siyang sumaya at ma-excite sa kung ano ang darating sa kanilang buhay. Pero ngayon, ang kanyang mga kaibigan naman ang hindi nasisiyahan sa kanyang mga desisyon. Hindi nila maintindihan kung papaanong ang isang nurse ay magiging sobrang estupida na magpapakasal sa isang lalaking nakasakay sa wheelchair. Nasisiraan ka na ba talaga, Loren? Baldado yung mapapangasawa mo. Kinailangan mo magtrabaho hanggang mamatay ka. Kinailangan mo siyang alagaan hanggang sa huling araw ng buhay mo. Loren, sinasabi ko na sa'yo, hindi ka masisiyahan sa lalaking yan. Hindi ka niya masasatisfy sa kahit na anong paraan. At bukod pa dun, wala siyang pera para mabigay sa'yo yung pinapangarap mong kasal. Pero wala nang pakialam pa ang babae. Kahit na anong sabihin nila ay magkasama pa rin si Loren at Mason na pinlano ang kanilang pinakahinihintay na kasal. Magiging simple lamang ang seremonya, pero pupunuin nila ito ng purong pagmamahal at kasiyahan. Kaya naman, sa paglipas ng mga buwan at nang dumating na nga ang pinakahinihintay nilang araw, ay naging napakahirap ito para sa magiging mag-asawa na si Mason at Loren, na kung saan ay kumakaharap pa rin sila ng mga hindi tamang komento at pang-aalipusta mula sa kahit na sinong nakakasalamuha nila. Kaunting mga tao nga lamang ang sumuporta sa kanila at nagpakita ng pagmamahal. Halimbawa na lamang ang mga magulang ni Loren. Pero ang iba niyang mga kaibigan, kamag-anak at maging mga katrabaho sa hospital ay hindi nga gustong maka-attend ng seremonya ng kanilang kasal. Pero umattend pa rin naman sila. At sa espesyal na araw na iyon, nagising si Loren na punong-puno ng hindi maintindihan na emosyon katulad na lamang ng pagkabalisa at sinabayan pa ng kasiyahan. Hindi pa rin siya makapaniwala na papakasalan niya na ang kanyang matalik na kaibigan at ang pinakamamahal na lalaki niya. O Diyos ko, saad ng babae na bakas ang kasiyahan sa kanyang puso. Ginugol nga ng bride ang araw na iyon habang naghahanda. Ang tibok ng kanyang puso ay napakalakas sa bawat mga minutong lumilipas, pero hindi niya nga mapigilan ang kanyang pagluha nang makita niya ang kanyang sarili na nakasuot ng isang napakagandang dress. Isa lamang iyong simpleng dress pero napakaganda na kung saan ay kitang-kita ang kurba sa kanyang katawan. Sa kabila ng alam niya naman na magiging simple lamang ang kasal nila ng kanyang kasintahan, ay sobrang excited pa rin naman ni Laura dahil ang mahalaga naman ay ipagdiriwang nila ang pagmamahala nila bilang mag-asawa ni Mason. Kaya naman pumunta na nga siya sa simbahan. Pero dito ay walang ka-idea ang kawawang babae sa kung ano ang pinlano ng tadhana sa kanya nang buksan niya ang mga pinto ng simbahan. Sa kanyang pagkasorpresa kasi ay nakita niya na ang interior ng simbahan ay talaga namang napakaganda na para bang sa mga fairy tale niya lamang itong nakikita. Napakaraming mga bulaklak sa paligid. Napaka-elegante ng mga chandeliers na nakasabit mula sa siling ng simbahan. At meron ding napakagandang red carpet na papunta sa altar. Talaga namang hindi siya makapagsalita sa kung gaano karangya ang kanyang nakikita. Napakalayo nito mula sa simpleng kasal na kanyang inaasahan at kanilang pinaplano sa nakalipas na mga buwan. Anong nangyari? Saad niya sa kanyang isipan habang gulat na gulat at nalilito. Pero nasisiyahan na rin. Pero nagpatuloy pa rin siya sa paglalakad. Dahan-dahan siyang naglakad sa pasilyo ng simbahan habang ang kanyang mga mata ay napupuno na nga ng luha habang sinusubukan niya na mag-sing in sa kanya kung ano ang mga nangyayari. Maging ang mga bisita sa kasal nila ay talaga namang namamanga habang nakatitig sa bride at sa kung gaano kaganda ang lugar na pinangyayarihan ng kasal. Napakalayo kasi nito kaysa sa kanilang inaasahan. Habang patuloy naman na naglalakad si Loren papunta sa altar,
ay nakita niya si Mason na naghihintay sa kanya roon. Nakangiti at punong-puno ng excitement habang nakaupo sa kanyang wheelchair. At doon ay napansin ng bride na base sa ekspresyon ni Mason ay parang hindi ito na sorpresa sa kung gaano kaganda ang venue ng kanilang kasal. Ngunit punong-puno naman ng kasiyahan ang mga mata ng lalaki. Habang nilalapitan siya ng babae papunta sa altar, ay kinuha ni Lauren ang kanyang kamay at tumingin sa kanyang mapapangasawa na tila ba ay naghahanap ito ng eksplanasyon sa mga nangyayari. Ngumiti lamang sa kanya ang groom na para bang sinasabi nito na ayos lamang ang lahat. Nagsimula na nga ang seremonya at nagsiupuan na rin ang mga bisita papunta sa kanilang upuan. Lahat sila ay manghang-mangha pa rin sa kung gaano karangya ang lugar na pinagdausan ng kasal na punong-puno ito ng mamahalin at napakagagandang mga bagay. Habang napupuno ng mahinang musika ang buong simbahan. At nang sumapit na nga ang tamang oras para magpalitan ng pangako sa isa't isa ang magkasintahan, ay tumingin si Lauren sa mga mata ng pinakamamahal niyang si Mason. At dito ay pinakita niya ang kanyang pagmamahal at commitment na punong-puno ng sinseridad habang merong nakakaantig na mga salitang lumalabas sa kanyang bibig. Ang mga vows at pangako nila ay isang representasyon ng kanilang dedikasyon at pagmamahal na nararamdaman sa bawat isa sa kabila ng mga pagsubok na kinaharap nila ng magkasama. Ngunit, nang panahon na ni Mason para magsalita upang ipahayag ang kanyang pagmamahal sa babae, ay nagsimula siya sa pagpapaliwanag kung paanong binago ni Lauren ang kanyang buhay at kung gaano siya kasaya sa pagmamahal na natagpuan niya sa babae. Pero maya-maya pa ay matindi niyang tinignan ang mga mata ng babae at nagsalita. Lauren, meron pa akong isang sorpresa para sa iyo, mahal. Habang si Lauren naman na kanina pa naguguluhan mula sa napakagandang dekorasyon at napakarangyang venue ng kanilang kasal ay halos mapaatras nang bigla na lamang tumayo si Mason at umalis sa kanyang wheelchair na naglakad papunta sa kanya. Lahat ay nagulat at napuno ng bulung-bulungan ang kapaligiran. Paano? Anong ibig mong sabihin? O Diyos ko, isa tong milagro. Saad ni Lauren na halatang gulat na gulat at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Lumalabas kasi na si Mason ay isang entrepreneur sa isang biotechnology business na nakapag-develop ng isang mechanical prosthetic para sa mga taong may disabilidad. At dito ay napagdesisyonan niya na gumawa ng isang social experiment para mas maintindihan pa ng mas malalim kung ano nga bang nararamdaman ng mga taong may disabilidad, kung paano sila tinatrato ng mga tao sa paligid nila. Ginawa niya ito para makabuo ng isang perpektong mga kagamitan at teknolohiya para mas maintindihan pa ang pangangailangan ng kanilang mga customer. Kaya naman sa madaling salita ay nagkunwari lamang siyang isang paralisadong lalaki at naglibot sa mga kalsada para mas maintindihan niya ang nararamdaman ng mga taong nasa wheelchair at kung ano ang pinagdadaanan nila sa buhay. Noong araw na nga na iyon ay hindi niya inaasahan na makikilala niya si Lauren. Nalabis na naantig ang kanyang puso sa pinakitang pagmamahal at pagprotekta sa kanya ng babae, na kung saan ay pinayagan nga ng milyonaryong si Mason na magpatuloy lamang ang kanilang relasyon nang hindi binubunyag sa babae ang kanyang totoong identidad at pisikal na kondisyon. Gusto niya kasing makasigurado ng babaeng ito ay totoong interesado sa kanya nang hindi nito tinitignan ang kanyang posisyon sa lipunan at ang perang meron siya. Dahil maraming mga tao na sa kanyang nakaraan ang nagugustuhan lamang siya dahil sa kanyang pera. Pagkatapos, habang namumugto ang mga luha sa kanyang mata, ay nagpatuloy sa pagsasalita si Mason. Nang una kitang nakilala, love, sobra na akong namangha sa kabutihan at katapangang pinakita mo sa akin. At maniwala ka kapag sinabi ko sa iyong hindi ko mapigilan ang sarili kong mahulog sa iyo. At sa huli nga, hindi ko kinayang sabihin sa iyo ang katotohanan dahil gusto kong malaman kung totoo nga ba yung nararamdaman mo sa akin. At ngayong araw na ito, alam ko na ikaw ang pinakamabuting babaeng nakilala ko. Sobrang galing mo. Walang sapat na salita ang makapaglalarawan kung gaano kang naging mabuting babae para sa akin at hindi ko na nga kayang isipin pa ang buhay ko nang wala ka.
Gulat na gulat at hindi makapaniwala ang mga bisita sa kasal na iyon at hindi nga nila maalis ang pagkakatitig nila sa magkasintahan. Maging ang mga kaibigan ng nurse ay hindi rin makapaniwala na ang lalaking inaasar-asar lamang nila ay mayaman pala at hindi nila matanggap kung gaano naging maswerte si Lauren. Habang ang bride naman na si Lauren na sinusubukan pang iproseso ang katotohanan na kanyang nalaman ay naantig at napaiyak nang makita niya ang pinakamamahal niyang kasintahan na nakatayo sa kanyang harapan. Mahal na mahal kita, love, at mamahalin kita kahit na anong mangyari. Nang sabihin nito ni Lauren ay naghalikan sila at napuno ng palakpakan ang paligid, na kung saan ang kanilang kasal nga ay naging isang hindi makakalimutang kasaysayan. At simula ng araw na iyon ay pinatunayan ng mag-asawa ang kanilang pagmamahalan ay malalagpasan ang kahit na anumang pagsubok o kahit na anumang pag-aalipusta na pwede nilang kaharapin ng magkasama sa buhay, dahil ang totoong nagmamahalan ay hindi matitinag ng kahit na anong bagay. Kaya naman kung nagustuhan mo ang istorya natin ngayon ay huwag mo namang kalimutang mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang like button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.